po sa bawat isa. Hallelujah. Maaari po ba niya yan ang lahat na tumayo? At tayo po'y mag-uumpisa na po sa ating pong panambahan. Can we give the Lord our best clap offering? Hallelujah! We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Handa na po ba ang bawat isang manambahan umawit sa ating Panginoon? Amen. Handa na po bang mapagpala ang bawat isa? Hallelujah! Umanda po tayo sapagkat may gagawin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Amen? Hallelujah! Nais po natin ang pagpapala. Pagpalain po muna natin ang ating Panginoon. Maaari po ba natin siyang batiin? Isigaw po natin, Happy Birthday, Jesus! Happy birthday, Jesus! Hallelujah! We continue to praise Jesus. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strange prolong? Let the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, He whose birth the angel sings. Come adore on bended knee, Christ our Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy kaming aawit sa inyo, o aming Panginoon. Hallelujah! You are holy forever, aming Panginoon. Oh, we praise your name, Jesus. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. And to me
dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy robe proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cries, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Somebody sing His praise. Oh, the people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Can somebody sing? Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, Jesus Christ, holy, holy, you are lifted high, holy, holy forever. King of people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. At una pong magbibigay ng kanilang dance handog, mga kaibigan, dance offering, yung ating po mga kabataan na mga dancers po dito. Napakaganda. Kanina inawit natin, Jesus is the light of this world. At dito po sa pamagitan ng palabas nito, ng dance number nito, makikita po natin yung pagiging light of the world ng ating Panginoon. So Lord, I hope ma-please po uli kayo dito sa dance number nito. This one is for you. Para sa inyo rin po, mga kapaibigan. Palakpakan po natin ang ating mga kabataan. They call themselves Steps of Faith. The world waits for a miracle. The heart longs for a
little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory, the light of the world is here. The drum breaks with the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. Here's the song for the suffering. Here's Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel.
This time mga kaibigan, tayo naman po ang magre-regalo uli kay Lord. Tama po ba? At ngayon naman po, merong mga maghahandog. Nako, ng napakasarap na awitin. Listen mga kaibigan, kanina talaga nag-enjoy kami doon sa first service. Kinakailangan, tumayo rin kayo mamaya. Kinakailangan ha, lahat po, wawagayway. Hindi ko na po papakatagalin. I-welcome po natin, hallelujah, yung ating mga young couples. Mga young couples po ito. Hallelujah. And they call themselves Hearts United. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat, Lord, sa mga blessing na natanggap po namin. And first of all, nagpapasalamat kami sa Panginoong Jesus na for opportunity na muli kami makaawit, makapag-alay ng handog na papurit pagsamba sa Kanya. Kami po ay galing sa YCF and in-invite po namin kayo for next year, 2026, if you want to be intentional with your relationship to your spouse and sa pagpapamilya, in-invite po namin kayo. Welcome po kayo sa aming fellowship. And sa sa event po natin ito, alam niyo po nung bata ako, gustong-gusto ko po yung Pasko. Kasi, di ba, iba yung ang daming regalo, ang daming nating matatanggap. Pero as we mature po, no, mas lalo ko pong na-appreciate yung diwa ng Pasko na si Lord pala ang nagbigay talaga sa atin and tayo yung dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. And napaka-sweet ng moment na yun nung kapanganakan niya. Mahirap, pero yung hari natin ipinanganak sa sabsaban, di ba? Napaka-touching talaga niya. Kaya naman, kapatid, sabayan niyo po kami sa aming awitin. Lahat po tayo ay mag-worship sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is here. The Savior has been born. The one we've waited for. Surrounded by your praises. The promise of the King. To you all lives we bring. Let your glory be revealed. Joy to the world.
glory and honor sa ating pong Panginoong Jesus. Hallelujah. Church, maaari po ba namin kayong anyayahan na tumayo para po sa ating pong susunod na awitin? Amen. Salamat po. And sa susunod po na awitin na ito, meron naman po kaming dalawang terms or African terms na ituturo po sa inyo. And this is for our song African Medley. So una po is Luway. Ang ibig sabihin po ng Luway ay lift him. So kapag inaawit po natin yung Luway, maaari po ba nyo kaming sabayan na kumaway ng kamay? Ayan po, para pong iwinawagay po natin ating kamay sa ating pong Panginoon bilang pasasalamat. Ayan po. And then next naman po is teremuka. Ang ibig sabihin naman po na i-get low. Sa pagsabi po natin ng teremuka, pari po ba tayong parang sumasayaw na kanila, nagmamart siya pababa. Ayan po, parang hina-invite din natin yung pagbaba ng presence ng Lord. So, and sa mga iba pa pong parts ng kanta na ito, meron po mga steps. Maaari niyo po ba kaming samayan sa pag-awit po at pagsayaw sa ating pong Panginoon? Parang kulang sa energy. Amen. Hallelujah. Church, get ready to move your feet and dance sa ating pong Panginoon. Let's sing. Can you sing this with us? Say, hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Sing this one more time. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Somebody clap those hands, come on. Woo. In the morning when I wake up, and I will sing my praise unto you, my Lord. And I will shout and dance to you, for you have been my help on another level. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Everything now double, double, oh. Now double, double. Now double, double. Oh, power double, double, oh. Now double, double. Oh, wisdom double, double, oh. Now double, double. Hey, my God is good, oh. My God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Here we go. Loué, loué, loué. Loué, yes, loué. Loué, 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 loué. Loué, yes, loué. Loué, 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 loué. Loué, c'est loué. Loué, loué, loué. Loué, yes, loué. Here we go with Teremuka. Let's go. Teremuka, Teremuka. Teremuka, Teremuka. Oh, Teremuka, Teremuka. Come on now, praise the Lord. Teremuka, Teremuka. Teremuka, Teremuka. Oh, Teremuka, Teremuka. Oh, Teremuka. You are good and your mercy is forever. Lord, you are good and your mercy is forever. Lord, you are good and your mercy is forever. Lord, you are good and your mercy is forever. Hallelujah. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. You are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. You are the most high. You are the most high God. Jehovah, 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 Jehovah,
say. Jehovah has the final say. And who has the final say? Jehovah has the final say. Say who has the final say? Who has the final say? Jehovah has the final. Jehovah turn our lives around. He has turned our lives around. He makes a way when there is no way. Jehovah has the final say. Oh, who was born on Christmas Day? Jesus born on Christmas Day. Who's born on Christmas Day? Jesus born on Christmas Day. Who's born on Christmas Day? Jesus born on Christmas Day. Who's born on Christmas Day? Jesus born on Christmas. Here we go. Jesus turned our lives around. He turned our lives around. There's no way in the only way. Jesus born on Christmas. Lord Jesus turned our lives around. Turned our lives around. There's no way. He's the only way. Jesus, born on Christmas Day. Hallelujah! Hallelujah! Praises, glory, honor sa ating po Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord. At meron po tayo mga, wow, napakaganda po. Kanina mga kaibigan, pahid-pahid kami ng mga luha namin. Napakaganda nung kanilang tula na inialay sa ating Panginoon. Talaga naman makikita mo yung kapangyarihan ng Lord doon sa kanila po mga buhay. Kaya pakisabi mo doon sa katabi mo, huwag mo akong kakausapin. Makikinig ako. Amen po ba? Hindi ko na po papakatagalin. Nais ko pong tawagin yung ating po mga kabataan. Ay, hindi naman na pala kabataan ito. Okay. Dating mga kabataan. Si Sister Justine, Lina, at saka si Kai. And they call themselves Breath of Praise. Palakpakan po natin ang Lord sa kanila po mga buhay. Mic test, mic test. Pasko na naman, okay tuli ng araw. Paskong hanapan na ng ninong at ninang. Ngayon ay Pasko, dapat pa salamatan. Ang haring sanggol na sinilang sa sabsaban. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Halina't sariwain ng pangunahing dahilan nitong pagdiriwang. Hayaan natin, siya naman ang tumanggap ng regalo. Isang munting pasasalamat mula sa pusong marunong lumingon dahil sa lahat ng panahon, hinding-hindi nagkulang ang Panginoon. ikaw, anong kwento ng Katapatan ng Diyos sa buhay mo. may kwento ako. Oo, tandang-tanda ko pa ang mga panahong siya'y nananatiling tapat. Tulad ng araw na hindi napapagod sumikat kahit paulit-ulit ko siyang iniwan sa likod ng mga ulap. Ako, ang isang nawawalang tupa sa gitna ng 99 ang kumawala sa kanyang kawan dahil inakala ko, mas luntian, mas malaya, ang mga damuhang nasa labas ng kanyang biyaya. At tulad ni Gomer na paulit-ulit tumalikod sa pag-ibig, ako man din ay nagtaksil. Ngunit nang ako'y nagbalik, basag, at halos hindi na makatingin, hindi galit ang sumalubong sa akin, kundi mga bukas na bisig ng isang ama. Higit pa sa pilak ang pinangtubos niya sa isang gaya kong laging tumatakas. Pag-ibig na parang bukal na hindi nauubos, habag na hindi naglalaho at pusong handang umibig muli kahit paulit-ulit pa itong mabigo. Pero alam nyo,
Hindi lang doon nagwakas ang kabutihan ng Diyos. Naalala ko ang mga gabing isang kahig, isang tuka lang kami. Ang hotdog na minsan ay para lang sa isa pero pinaghahati-hatian naming 5. Naalala ko, ang tunog ng kalderong halos wala ng laman ang kaluskos ng nanay ko sa kusina habang iniinit ang sabaw para lang may panglamang tiyan. Pero alam nyo, ngayon, sa biyaya ng Diyos, hindi na namin kinakailangang itago ang isang pirasong hotdog sa ilalim ng kanin dahil kaya na naming bumili ng 1 kilo nito. Hindi na kami naghahati-hati sa iisang Milo. Nakakakain na rin ng cake, kahit hindi birthday. Hindi na namin ginagawang toothpaste ang asin. Hindi na din toyo at mantika ang ulam namin. Hindi na lang nor ang sahog namin sa tinola, kundi may manok na. Hindi na nangungutang ng dilata at bigas sa kapitbahay at kung titingnan mo, napakalayo na ng narating ng batang ako. Pero hindi ito dahil sa magaling ako, kundi hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Ito ay dahil sa biyaya, awa at habag ng isang tapat na Diyos. Pero hindi lang ito ang kwento na nais kong marinig ninyo. May kwento ako. Naalala ko pa ang mga kaklase ko nung grade school. May magagara silang baunan. Hello Kitty pa nga ang tatak. Samantalang ako, bote ng mineral water na plastic ang bitbit ang takip. Galing pa sa gin. Taas na ako pang inilalabas yun sa school. Bakit ba? Ang unique kaya. Naalala ko rin nung papasok na ako ng kolehiyo. Alam kong walang-wala kami. Akala ko hanggang pangarap na lang ang magandang kinabukasan, pero dun mismo sa puntong halos sumuko na ako, nagbukas ang Diyos ng mga pintuang hindi ko inaasahan. 3 scholarship mula sa iba't ibang universidad. 3. Parang sinasabing hindi kita nakakalimutan. Naalala ko rin, 500 pesos na lang ang miscellaneous fee ko, pero kinakailangan ko pang gawing hulugan sa admin. Ma'am, 250 na lang po muna. Ganda ka naman eh. Next sem na lang po kalahati. Promissory note dito, promissory note doon. Bilang na bilang ang mga librong nabili ko. Karamihan, puro sulat kamay, photocopy o hiram. Hindi nga ako makasama sa mga kaibigan ko kumain sa mall. Lagi akong sitanggi dahil 10 piso na lang mga pera ko, pang chicken skin ko na lang to sa kanto para may ulam ako sa gabi at almusal sa umaga. 100 piso lang ang baon ko at kapag may nawalang piso, tiyak lalakarin ko ang sukat hanggang evacom. Ngunit alam nyo ba, hindi ito ang palatandaan ng pagpapabaya o pag-aabandona ng Diyos, kundi ito ang mga saksi ko sa katapatan ng Panginoon. Alam nyo, wala nang alambre ang tsinelas ko. Hindi na tuyo ang iniihaw namin kundi liempo na. Nakakapag-grocery na ang batang dating inuutusan lang na mangutang ng itlog at noodles. At ito pa ang exciting part. Alam nyo ba, hindi na boysen ang balde namin sa CR. Hindi na bote ng Zonrox ang tabo namin. Mami na nga ang tawag ko kay mama. Hindi, joke lang. Napakabuti ng Panginoon. Sa mga pintong akala natin sarado na, siya pala ang tahimik na nagbubukas, dahan-dahan sa tama nitong oras. At sa mga panahong hindi natin alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw, siya ay palaging may inihandang pagkain sa ating hapag. O Panginoon, marami pong salamat. Sa lahat ng panahong nagdaan, ikaw ay tapat. O Diyos, kailan may di nagbabago ang iyong kabutihan. Pero teka lang, hindi lang yan ang kwento na gusto kong marinig ninyo. Sabi nila, dapat araw-araw Pasko. Posible ba yun? Kung ang bungad ng umaga ay nakakabinging pagtatalo sa maliit na barong-barong na isisiksik ang galit sa bawat pader na yero, sigawan, na tila unos na pumupunit ng katahimikan na maaraw na sa iba. Ngunit sa amin, makulimlim pa. Kaya sa masayang pamilya ay may pag-iimbot ako. Tanong sa sarili kung ang Diyos may paborito. Nakikinig kaya siya sa tulad ko
Gising kaya siya sa tuwing ang tanghalian namin ay suntok o ang hapunan namin ay tadyak sa sikmura at likod? Alam kaya niya ang mga pasang hindi pa gumagaling sa aking tuhod at batok? O baka natutulog din siya? Baka napapagod? Kasi ilang taon nang ganito, paulit-ulit ang gulo. Kaya sa buwan ng Disyembre, mas lumalakas ang pag-asa ko. Mas mahigpit ang pagsasama ng mga palad at dapat todo ang pikit ng mga mata ko. Sakaling sa ganitong paraan, madinig niya na ako. Na sana, gumising na ang Diyos at pahupain ng lahat ng dilubyo. Ngunit isang araw, nagkaroon ng himala. Tahimik, banayad, kalmado na ang lahat. Di pala talaga natutulog ang Diyos, no? Handa pala siyang makinig sa lahat ng ikbing pilit kong itinatago. Purihin ang Diyos. Kahangang-hanga ang aking Panginoon. Kaya sa dulo, lagi tayong magtiwala na perpekto ang plano ng Diyos na hindi natutulog. Purihin ang Diyos ko na naging kalasag ko. At itong kwentong ito ay hindi kwento ng sugat, kundi kwento ng panibagong pag-asa. Uy, naalala nyo? Oo naman. Ang paborito nating kwento, Ang kwento ng Ang Sanggol sa Sabsaban. Sa gabi ng unang Pasko, tahimik ang mga bundok tila nakayuko. Ang hangin ay marahang humahaplos na para bang alam nitong may himalang bumaba sa mundong pagod. At doon sa lungsod ni Haring David, isang tala ang nagbukas ng langit na parang bulaklak. Dumating ang hari, hindi sa trono o palasyo, kundi sa sabsaban, ang Diyos na nagkatawang tao. Isang sanggol ang humimlay sa sabsabang mas mababa pa sa alikabok. Isang sanggol ang isinilang na bitbit ang buong lakas ng kalangitan. O kay dakila ng sandaling iyon, ang salitang lumikha ng mundo, siya ang Diyos na mataas, ang haring walang pasimula. Jesus ang kanyang pangalan. Siya ang kordero ng Diyos, ang Alpha at ang Omega, ang sinisinta ng langit, ang maliwanag na bituin sa umaga, ang kataas-taasan at makapangyarihang Diyos na dakila. Maaari sana siyang dumating kasama ang buong hukbo ng langit, nakabalabal ng maharlikang damit, ngunit pinili niyang magpakumbaba. Itinago ang kapangyarihan sa pagkataong aba. O kay laking pagpapalit, ang siyang humubog ng kabundukan na nag-utos sa ulan na bumuhos at sa araw na sumikat siyang nakadama na matinding lamig. O Mesiyas na isinilang, nang ika'y dumating, ang dilim ay umurong at ang pag-asa ay sumunod na umusbong. Ang buong kalangitay nagsiawit, ang lupa'y nagsaya dahil ang tagapagligtas ay naririto na. Purihin ng Diyos, isang hari ang bumaba, mapagkumbaba, nakasakay sa isang batang asno. Maaari po ba ninyo akong sabayan? Hosana sa anak ni David, Hosana sa kataas-taasan. Maari sanang pinagsigawan sa Roma ang kanyang kadakilaan. Ang hukbo ng langit, pwede niyang utusan. Sana nga'y umuga ang lupa sa lakas ng kanyang pangalan, pero pinili niya ang kwentong tahimik at banal. Pasko, ang paalala ng isang haring iniwan ng trono para magpakumbaba siya. Ang tanging kahulugan ng Pasko, ang tanging kailangan ng mundo, pag-ibig, pag-asa, kagalingan, pabor, ang daladala ng araw na ito. Makasalanan ay kanyang niyakap, ang sugatan ay kanyang ginamot, ang nawala ay kanyang tinawag pabalik, o Panginoon. Sa iyong pagsilang, tumawa ang pag-asa at umiyak ang biyaya sa tuwa. O Emmanuel, Diyos na kasama namin, ibibigay sa Kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. Maligayang pagsilang, Panginoong Jesus. Sa iyo ang aming mga awit, luwalhati. At sa iyo ang aming mga awit at aming mga puso. Ang aming buong buhay o aming kamahalan. Ito ang kwento na gusto namin marinig mo. Ang kwento ng pag-ibig mula sa langit ng habag.
ang kwento ng katapatan at pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan na lubos naming minamahal. Ikaw, anong paborito mong kwento? Mga buhay. I do believe lahat po tayo nakaranas ng kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos sa ating po mga buhay. Now, para po doon sa mga maaring hindi pa ganap na nararanasan yung pag-ibig, kadakilaan, kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, nawa makatulong po in a very short preaching ito pong mensahe na ito na aking pinamagatang mga titulo ni Kristo. Kung unawa po natin kung ano yung mga titulo ni Kristo, I do believe malalaman natin kung ano yung dapat nating asahan mula sa Kanya at kung ano-ano po mga pagpapala yung maaari po nating tanggapin mula sa Kanya. So meron pong binasa mga kaibigan dito po sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. And sabi po niya, sapagkat sinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa Kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Yung pong apat na mga titulo na naroon, lahat po ay para sa ating Panginoong Hesukristo. 700 years bago po nagkatawang taong ating Panginoong Hesukristo, inihula na po ito. Now, para po doon sa Israel, para sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng katuparan itong hula na ito. Pero sa atin po, ng mga born-again Christians, para doon sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon na po ito ng katuparan. Kailan po nangyari ito? Nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung inihula na sanggol na isisilang. Listen mga kaibigan, dahil po nangyari na po ang bagay na ito, dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. I'm telling you, nararanasan na po natin yung kapangyarihan, yung kabutihan, yung mga pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Now, pakibalik po muna. Now, I want you to understand mga kaibigan, hallelujah, na ang sabi po riyan, siya ay para sa atin. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Alam po ng Diyos Ama yung ating mga pangangailangan, ang dami nating mga problema, ang dami nating kasalanan, nariyan ang demonyo, kumikilos laban sa atin. Pero sino po yung makakatulong sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ipinadala po siya sa atin. But I want you to understand, dahil regalo po, kinakailangan tanggapin natin. Kinakailangan pahalagahan po natin para atin pong mapakinabangan. Now, ano po yung mga benepisyo na maaari po nating maranasan sa pamamagitan po ng mga titulo ng ating Panginoong Hesukristo? Understand, isa pong titulo niya, siya po yung kahangahangang tagapayo. Wonderful Counselor. Sino po dito gumagawa ng desisyon sa kanyang buhay? Every day, we make different decisions. Yung iba tama, marami, minsan namamali. Minsan, naghahanap po tayo ng gabay, advice sa ating pong kapwa-tao. Pero makinig po kayo, wag na po kayo maghanap pa ng iba, manalangin kayo, tutugon ang ating Panginoong Hesukristo, bibigyan po niya kayo ng kaliwanagan doon sa inyong mga kaisipan. Kaya po, kahanga-hanga mga kaibigan, dahil yung kanya po mga advice, simply hindi po maunawaan saan hinugot, saan nanggaling. Naalala po ba ninyo mga kaibigan, yung isang nangangalunyang babae, at ang sabi ng mga tao na nakapalibot, batuhin hanggang sa mamatay. At tinatanong nila ang ating Panginoong Hesukristo, ano ang gagawin, Jesus? Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, yung walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Listen mga kaibigan, sino ang makakapag-isip nung ganong klaseng kapahayagan? Wala pong iba, kundi ang Diyos mismo. At yun po yung kayang ibaba ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Listen, ang kailangan lamang po, lumapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Now, ano po yung kanyang pangalawang titulo? Siya rin po yung makapangyarihang Diyos. Sino po pumunta rito ngayong tanghaling ito, may pangangailangan, may mga problema, maaring sakit, maaring kawalaan ng kabuhayan, maaring problema sa pamilya. I've got good news.
yung ating Panginoong Heso Kristo, siya rin po yung ating makapangyarihang Diyos. Siya po yung lumikha ng lahat ng bagay. Sabi nga po ng John chapter 1 verse 3, walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Listen mga kaibigan, kung kaya po niyang likhain lahat ng bagay, kaya po niyang magbukas ng pintuan ng pagpapala, opportunities para sa bawat isa sa atin. Ikaw, estudyante, kaya kanyang buksan ng pintuan ng eskwelahan. Ikaw na naghahanap ng trabaho, kaya kanyang buksan ng trabaho. Ikaw na naghahanap ng pamilya, kaya kanyang padalhan ng pamilya. Walang imposible po sa ating makapangyarihang Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Now, pangatlo mga kaibigan, siya rin po yung ating walang hanggang Ama. Ano po ang kahalagan na siya po yung ating walang hanggang Ama? Sino po rito naghahanap ng pagmamahal? Lahat tayo? Sino po rito nakagawa rin ng kasalanan pa? Lahat din po tayo. May mga pagkakataon po sa ating po mga buhay, naghahanap po tayo ng pagmamahal, mahabag, kapatawaran. Guess what mga kaibigan? Bawat siya rin po yung makapangyarihang Diyos, ituring po natin siyang walang hanggang Ama. Sino po ang mga magulang narito? Kaya po ba ninyong mahalin yung inyong mga anak? Kaya po ba ninyong patawarin yung inyong mga anak? Listen, kung kaya po natin gawin, higit pong kayang gawin ng ating Panginoong Heso Kristo. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Kung ano po yung pag-ibig na naroon sa Ama, naroon din po sa anak. Kung ano yung habag na naroon sa Ama, naroon din po sa anak. Kaya lumapit po tayo, huwag po tayong lumayo doon sa mga pagkakataon na tayo po ay kinukundina ng demonyo, binubulungan, lumayo ka sa Diyos, walang kapatawaran sa iyo, pagdidisiplina, pamamalo ang naghihintay sa iyo, alalahanin mo, siya rin yung iyong walang hanggang Ama. Patatawarin ka niya. And then finally, mga kaibigan, siya rin po yung prinsipe ng kapayapaan. Listen, mga kaibigan, sino po nakakaranas ng lungkot dito sa kanyang buhay? Takot, pag-aalala, hindi makatulog. Listen, kung ikaw, iyong uri ng tao na yon, may pag-asa ka, lumapit ka doon sa prinsipe ng kapayapaan. Siya yung nagbibigay. Siya yung may tangan. Siya yung pagmumulan ng lahat ng kapayapaan. And here's the good news, mga kaibigan. Yung kapayapaan po ng ating Panginoon, it makes you whole. It makes you complete. It prospers you. Yun po yung kahulugan ng kanyang kapayapaan. Kaya ano nangyayari, mga kaibigan? Oo, maaring sa lumang buhay, gaya nung napakinggan po natin kanina ng mga patotoo, parang ang hirap, parang walang pag-asa, pero dahil naroon sa kanila, sa kanilang pamilya, ang ating Panginoong Heso Kristo, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng katugunan, yung mga pangangailangan. Listen, magkakaroon po tayo ng mahimbing na pagtulog kung yung prinsipe ng kapayapaan ay sumasa atin din. Amen po ba? Sino rito gusto niya maranasan itong mga titulo na ito ng ating Panginoong Heso Kristo? Taas ang kamay. Now, meron po akong simpleng tip. I'm almost finished. Let me share what are the things to do to experience the titles of Christ. Christ din po yung acronym. Ano po yung letter C? It stands for come to Him in faith. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. In the same manner, mga kaibigan, na yung mga nananalo dito sa raffle, lumalapit para i-claim yung kanila po mga prizes. Lumapit ka rin sa ating Panginoong Heso Kristo. Receive your salvation, receive your healings, receive your prosperity, receive your blessings. Amen po ba? Pero may etch na dapat po natin gawin, hold on to His promises. Minsan, mabilis dumarating agad. Minsan, parang natatagalan. But I want you to understand, hallelujah, yung ipinangako ng Diyos sa iyo, kaibigan, nakapaloob doon sa Biblia. Pag pinaniwalaan mo, pag inangkin mo sa iyong buhay, totoo pa rin yan ng ating Panginoon. Hindi siya tao na nagsisinungaling. Yung kanyang sinabi gagawin, yung kanyang ipinangako, kanyang totoo pa rin. Amen po ba? And then, let's do the R. Ano po yung R? Resist sins. Bakit? Alam po natin, sabi ng Isaiah 59 verse 2, yung ating mga sala, ang siya nag-iwalay sa atin sa Diyos dahilan upang hindi mapakinggan ang ating mga panalangin. Lahat pa po tayo nakagawa ng kasalanan,
Pero makinig po kayo, mabagin ang ating Panginoon. Pag ikinumpisal natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, tapat siya, patatawarin tayo, lilinisin tayo sa ating mga karumihan. And we can come near Him, mga kaibigan. And we can do itong letter I, imitate Christ. Tularan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit po, mga kaibigan? Kasi bahagi po doon sa requirement ng Lord para maranasan natin itong mga pagpapala ay yung maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Minsan, mga kaibigan, parang nadidelay yung pong katugunan doon sa ating mga pangangailangan simply because may inuuna na ginagawa ang Diyos sa ating pong mga buhay. Maaring yung ating mga karakter, inaayos, itinatama. Yung ating mga pag-iisip, inaayos, itinatama. Maaring hindi po tayo handa para doon sa mga pagpapala ng Diyos kung hindi tama yung ating mga karakter. Tama po ba? Kaya kinakailangan maging katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag po kayo mag-alala, pinadala ang Espiritu Santo sa mga mananampalataya para maging katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And then we can do the S. Ano po yung S? Stay with Him. Stay with Christ. Bakit po mahalaga ito? Marami po kasi umaalis pag dumarating na yung mga pagsubok, yung mga kahirapan. Imbis na praise the Lord, erase the Lord ang ginagawa. Pero makinig po kayo, ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, yung mga nananatili sa Kanya, sila ang mga nagbubunga. Sila yung mga umaangat. Sila yung mga napapagpala. Listen now, mga kaibigan. Opo, maaring may mga pinagdaraanan tayo, pero I tell you, hanggang doon lang din sa kaya natin. Sandali lang ang mga pagsubok. Pagkatapos nun, iba yung karakter, iba yung pagkatao ang meron po tayo. Listen, mga kaibigan, and then finally, hallelujah, yung letter T, continue to trust Him in everything. Bakit po, mga kaibigan? Hallelujah. Minsan po, nagdududa tayo, kaya bang gawin ito ng Diyos sa akin? Wala pong imposible sa Kanya. Kaya nga po, pinag-usapan natin siya yung makapangyarihang Diyos. Gusto bang gawin ito sa akin ng aking Panginoong Hesus Kristo? Siya, yung iyong walang hanggang Ama. Oo naman, gusto niya, tulungan ka, iligtas ka, pagpalain ka, kaibigan. So you need to trust Him and you need to trust His process sa iyong buhay, kaibigan. Bangmat hindi mo nakikita yung kanyang pagkilos na ginagawa, 100% I am sure, naran siya, kumikilos sa buhay mo, binabago ka, inililigtas ka, pinagpapala ka. Listen, mga kaibigan, hallelujah, lahat po itong mga bagay na ito, maaari nating maranasan even at this very moment, in this very place. Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung saan meron 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Sino po naniniwala na narito ang ating Panginoong Hesus Kristo?